PSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng nakikinig sa Energy FM, lalo na sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si RB. Tubong Marikina. DJ Lindsay, hindi ko na po alam kung anong dapat kong gawin dito sa marriage ko, kaya nag-decide po akong hingi ng opinion ninyo tungkol dito sa problema ko. Bilang lalaki, ayoko sanang malaman ng barkada ko kung anong nagdadaanan ko kasi baka pagtawanan lang nila ako. So please bear with me, DJ Lindsay. At sana matulungan niyo po ako. 5 buwan pa lang po kaming kasal ng babaeng pinangarap ko. Ako na yata ang pinakamasaya sa lahat ng tao dahil yung babae na gusto ko since high school ay asawa ko na ngayon. Pero sa palagay ko, ako lang yung masaya. Ramdam ko naman dati pa na kaya lang siya pumayag na magpakasal ay dahil sa ako yung palaging nandyan para sa kanya. Alam ko po na meron siyang mahal na iba. Pero yung lalaking mahal niya ay kasal na rin. May pamilya na. Pakiramdam ko ako na lang yung last choice niya. Kaya siya nagpakasal sa akin. Sa loob ng 5 buwan nakasal kami, madalas wala siya sa bahay. Nagbubuhay dalaga ang misis ko. May sarili na kaming bahay, kaya kaming dalawa lang talaga yung nagsasama doon sa space namin. Pero hindi
hindi siya umuuwi kaagad galing sa trabaho. Marami kaming mga kaibigan na nagsasabi na very stable na kami sa lahat ng aspeto ng buhay. May bahay, may kotse, malaki ang kita. Kulang na lamang baby. Pero parang ayaw niya naman magkaanak kaming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko na please naman, ayusin mo naman. Minsan sabi ko sa mga kaibigan ko, aanhin ko naman tong stable life na to kung hindi naman kami masaya. At yung mismong asawa ko ayaw umuwi sa bahay namin para makasama ako. DJ Lindsay, nagtalo kami isang beses dahil napun ako na para talaga siyang single sa lahat ng ginagawa niya. Kung mag-post ng photos, lalo na sa Facebook, akala mo walang asawa. Grabe kung makapaglabas ng cleavage, kung makapag-dress. Ang sabi niya sa akin, mas masaya daw siya sa iba. Mas gusto pa raw niya na nasa labas siya kaysa kasama ang ibang tao. Kaysa makasama daw ako sa bahay. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang sabihin yon sa akin. Matapos niya akong pakasalan. Matapos kong ibigay sa kanya lahat ng gusto niya. Hindi rin naman kami madalas magtalo ng misis ko, DJ Lindsay. Pero kapag napupuno ako sa kanya, hindi ko maiwasan na i-real talk siya. Tao lang ako. Mahal na mahal ko siya, kaya nasasaktan ako. Minsan gusto ko siyang bigyan ng choice. Ako at ang buhay na ito, o yung lalaking mahal niya, pero miserable ang buhay. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko alam kung anong dapat na solusyon dito sa problema ko. DJ Lindsay, tulungan niyo po ako. Makikinig po ako sa lahat po ng komento ninyo. Muli, ako si RB. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. It's 9:18 on the clock. Welcome to Lihim ng Liham. Pag ako mahal ko, baby ko. Wow! This is Lindsay. Ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At hanggang alas 11 po tayo magsasama-sama. And yan po ang problema ni RB. Good morning muna sa lahat po ng mga nandyan sa mga sasakyan po nila sa mga oras na ito. Papunta kung saan man. And sa lahat po ng mga pangga natin na nasa opisina na, nasa mga bangko, nandyan po sa mga, ano pa ba mga opisina yan? Basta opisina man yan. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga restaurants na bukas na sa mga oras na to. And sa mga nandyan sa back office, good morning po sa inyo.
Si RB kinasal pero hindi masaya yung asawa niya sa kanya. Alam mo yon, sobrang ironic at saka sobrang sakit naman nun, no? Yung tipong napakasalan mo nga yung taong mahal na mahal mo since high school, pero alam mo sa sarili mo na hindi siya masaya sa'yo at never siyang magiging masaya sa'yo. Wow! 'Di ba? Mayroon ba sa inyong ganyan din yung sitwasyon? Yung tipong, alam mo yon, committed kayo sa isa't isa pero wala kang magawa. Hindi mo kasi kontrolado yung mga desisyon niya sa buhay, 'di ba? Kung sino yung mamahalin niya, kung sino yung pipiliin niya, wala kang kontrol doon. Kaya wala ka ring magawa kundi yung magdamdam na lang, kundi yung masaktan na lang and pray and wish na sana tomorrow mag-iba ang daloy po ng buhay, 'di ba? Ang sakit nito. Halika na, tulungan natin siya, ha? At sabihin natin sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, lalong-lalo na po sa lahat po ng mga, alam mo yun, naka-experience na ng same situation. Halika na, i-message mo na ako, facebook.com/energyfm1067. Wow! Good morning kay Thelma Rael, kay Arch, kay April 74, kay Warley Deandreas. Ano to? Deandres, di ba? At saka si Rosemary, at saka si Randy Santisas. Good morning sa inyong lahat dyan. O, sabi dito ng mga pangga natin, ha? Sabi ni April 74, hello, kung pwede lang sanang parang online selling na ipamind, di ba? Sad, napaka-ungrateful woman naman spotted. Totoo. Sabi naman ni Warley, para maramdaman niya na iba ka sa kanila, hiwalayan mo na yan. Tama. Diba? Kasi kung sanay siya na siya yung hinahabol-habol, sanay siya na, alam mo yun, yung tipong siya yung laging binibigyan ng pabor, o maiba ka naman, o umalis ka na sa buhay niya. Charot lang. Ayun naman. Ano ba masasabi ninyo? Sabi pa dito ng mga panggapo natin, ako, red flag yan, divorce mo na yan. Ako na lang yung pakasalan mo. Uy! Pangarap ko rin po kasi na maikasal eh. 8 years na kami ng live-in partner ko. May isa kaming anak at wala sa bokabularyo niya po ang kasal. Tayo na lang ang magsama. Uy, yung totoo ba? Sabi naman ni Jose de la Cruz, this is why being, ay, wag natin sabihin to. I guess maganda si girl at pangit ka kasi mukhang pangit ugali ni girl eh. So, ang ganda lang ang meron siya. Kaya i-offer at nagsettle siya sa isang tulad mo kasi siguro mayaman ka. Boys, sana maging lesson to na wag kayo magsisettle sa babae para di kayo matulad sa lalaking ito. Siguro sa isang huwag magsisettle sa lalaki o sa babae na hindi ka ganun kamahal. Sabi naman po dito ni Lala, una pa lang ramdam mo na napipilitan lang siya. Bakit mo pa pinakasalan? Minsan hindi na rin kapanipaniwala yung pagmamahal eh. One-sided lang ang affair ninyong dalawa. Hiwalayan mo na yan, ibigay mo na ang kalayaan niya, ibigay mo ang gusto niya sa buhay. 'Di ba? Maging prank ka sa kanya kasi hindi naman siya masaya sa'yo. Kakapit ka ba o aasa ka pa? 'Di ba? Bitaw at alis na. Huwag ipagpilitan ang sarili sa taong hindi ka gustong makasama. Grabe naman. Pero alam mo, yun kasi yung katotohanan ng buhay, no? Minsan talagang kailangan mong rektahin na lang. O kailangan mo talagang, alam mo yun, straight to the point na lang tayo, be. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo sa akin kung may chance ba na mahalin mo ko o talagang pupuntahan mo lang yung lalaking mahal mo. 'Di ba? Will your heart still belong to that person na hindi man naman pwedeng mahalin because legally may pamilya na siya? 'Di ba, may asawa na siya, kasal na rin siya. Ano ba, forever ba ako maghihintay para sa'yo? Because I don't deserve this, sabihin mo sa kanya. Sabi ni Rosie, bakit pa kasi pinakasalan mo kung alam mo naman na ikaw lang ang nagmamahal? Very, very saddening naman ito. Sabi ni Darwin, kawalang respeto yung ginawa ng asawa mo, RB. Pinapakita lang ang hindi dapat ipakita para lang sa atensyon ng ibang lalaki. Yun pa naman yung hilig ng mga lalaking may ulterior motives. Ay, teka. Uy, ano daw yun? Sabi naman ni Arch, ang hirap ng ganyan, yung tipong naging second option ka lang para sa kanya. But love makes us do stupid things, including marrying someone who doesn't really love you. It could be time na maghiwalay na kayo para eventually magkaroon na ng peace of mind. Offering her a choice is no longer an option. 'Di ba? As she seems to have already made it. Aww. Totoo, parang di mo na naman siya kailangan pambigyan ng option as to sino bang pipiliin mo. Itong buhay na ito kasama ako o yung masalimuot na buhay at yung lalaking mahal mo pero
kasal na sa iba. Eh parang kahit hindi naman siya pumili, tama yung sinabi ni Arch eh, hindi ka rin naman niya pipiliin, girl. Ay boy pala, 'di ba? Ang sakit nun, no? 'Di ba? Yung tipong binigay mo sa kanya lahat, yung mga bagay na pinapangarap ng ibang babae, binigay mo sa kanya. Tapos siya, ni thank you, ni I love you, ni try na mahalin ka, hindi niya magawa. Kasi aminin naman natin, no, 'di ba, tayong mga babae, syempre 'yan ang yan ang pangarap natin, yung magkaroon tayo ng kapareha na, 'di ba, stable sa life, stable yung trabaho, stable yung mental, 'di ba, mental state niya, 'di ba? Yung handang ibigay sa iyo lahat-lahat ng gusto mo, bahay, kotse, 'di ba, pagmamahal na purong-puro. 'Di ba 'yan yung mga pinapangarap natin, pero siya nandyan na, isusubo na lang niya, 'di ba? Nakahain na sa kanya, isusubo na lang. Wala, hindi pa niya magawang magpasalamat at hindi man niya magawang, alam mo yun, aralin na mahalin itong si RB. Pero again, ang sabi nga natin is, hindi naman kasi talaga natin makokontrol ang desisyon ng isang tao. Kasi, meron siyang ibang mahal eh. Yun nga lang, sana pinag-isipan ninyo bago kayo kinasal. 'Di ba? Kasi ngayon, hintayin yung maaprubahan yung divorce, be. 'Di ba? Kasi sa ngayon wala pa. Oo, pinag-aaralan pa man din. Alam naman magpa-anal kayong dalawa. Ang aga-aga pa, 5 buwan pa lang kayong kasal, nakakaloka. 'Di ba? Sabi pa dito, good morning idol, pa-shoutout naman po, God bless, si Glenn Ovani. Ang sakit naman nun, sabi ni Deirdre Larkin. At saka sabi ni RJ, iwan mo na para makita niyang importance mo. Siguro, ako kasi naniniwala ako na hanggat kaya mo siyang mahalin ng paulit-ulit kahit pa hindi kanya pinapakitaan ng maganda. Ako, nandun pa rin ako dun sa part na sige lang, mahalin mo lang siya ng mahalin. Sorry, alam mo naman ako parang patanga-tanga talaga din ako minsan pagdating sa pag-ibig. Alam mo yun? Aminado naman ako dyan. Hopeless romantic pa din ako. At alam mo, isa ako dun sa mga taong naniniwala na one day magbabago yan. You know, may inner bait din naman kasi ang mga tao, doon ako naniniwala. Kailangan mo lang pagtiyagaan. 'Di ba? Nasa sayo yan, RB, kung kaya mo bang pagtiyagaan. Kasi hindi lang naman siya ang nangako, 'di ba? Doon sa kasal ninyo. Ikaw din naman na nangako ka for better or for worse. Wow! 'Di ba? Hindi ko naman sinabi na forever kang di ba, mag-try na mahalin siya kahit wala ka naman nakukuhang pabalik. 'Di ba? Pero yung respeto kasi dapat nandun. Respect, trust, pagmamahal. Those are just some of the factors that you have to consider kapag, alam mo yon, gusto mong tumagal yung isang relationship. Pero kasi hindi lang naman relationship ito eh, kasal kayong dalawa. So kung ako sa'yo, no, para sa akin lang to, no, I may be wrong, pero ituloy mo lang na mahalin siya. 5 months pa lang naman eh, 'di ba? What's another 5 months? 5 months pa lang naman. Tiyagain mo muna dahil baka mamaya magbago nga ang ihip ng hangin. Malay mo ma-realize niya. 'Di ba? Bigla na lang siya magising na itong lalaking to mahal niya ako. Never ko tong na-experience kahit kanino. Ibibigay niya ang langit at lupa sa akin. So pagtiyagaan mo lang. Ipagdasal mo ng malalang malala. 'Di ba? Ako doon ako naniniwala. Kapag umabot na ng 1 taon siguro, saka mo sabihin na ayoko na, suko na ako kasi wala namang nangyayari. Para sa akin lang, ha? Sabi dito, Saint Lindsay ang peg. Hindi kasi 5 months pa lang naman. Diba? So, ang dami pang pwedeng mangyari. Diba? Ang dami pang pwedeng maging turn ng buhay nilang dalawa. Para ma-realize nila na baka kami nga talaga para sa isa't isa. Baka ito talaga yung binigay ng Lord para sa akin. Siya talaga. 'Di ba? Sabi pa dito ni Diesta, naku, wag ka magpaka-martyr, bro. So obviously, hindi sila nag-agree sa akin. Pero again, sa akin lang to. Iba-iba naman tayo ng pananaw. 'Di ba? Pero kung sa tingin mo, hindi mo na nakukuha yung respeto at pagmamahal na gusto mo after 1 year, then I guess, let go. 'Di ba? Sinabi ko na rin to once na mahalin mo lang siya ng 100%. Ibigay mo yung kahit 200% mo pa. Pero kapag gagawa mo ng lahat, tapos wala pa ring balik sa'yo o wala pa ring magiging mabait sa'yo, yung tipong ginawa mo ng lahat pero dinededma ka pa rin niya, pabalang pa rin siyang sumagot sa'yo. Wow! Diba? Walang nagagawang mabuti sa'yo. Tapos nagiging toxic ka na. Tapos unti-unti kang nade-drain, unti-unti kang nauubos after giving your 101% to her. Then I guess,
after nun, pwede mo nang sabihin na, sige, kung saan ka magiging masaya, doon ka na lang. Ba? Gawin mo muna lahat ng kaya mong gawin. Pwede pa naman ikaw mag-invite sa kanya to get, counseling services, di ba? Hindi natin alam, baka mamaya kailangan niya lang ng intervention para maging maayos kayo. Di ba? Kaya kausapin mo siya ng malala. Di ba? Sabihin mo sa kanya, ano ba? Sino bang pipiliin mo? Yung may asawa na yon o ako na asawa mo? Ang pangit ng options no? Ako na asawa mo o yung lalaking may asawang iba? Ang pangit ng option. Alam mo, naniniwala ako na marirealize niya rin yan pagdating ng panahon. Hindi ko alam kung kailan, pero it will eventually come. Yung time na yan na marirealize niya na, teka lang, nasa magandang posisyon na ako. Bakit ko pa ginagawang miserable yung buhay ko, di ba? Aminin kasi natin mga babae, sometimes we like challenges. Diba? Tayo mga babae gusto natin yung mga lalaking kailangan natin gawing project. Diba? Minsan it bores us, diba? It gets boring for us women kapag napakatino nung lalaki, napakabait nung lalaki, diba? Yung tipong lahat gagawin para sa atin. Ganyan tayo mga babae. Pero ginaganahan tayo kapag yung lalaki kailangan natin sundan ng sundan kahit saan, i-message ng paulit-ulit. 'Di ba? I-stalk kung anong ginagawa niya, kung sino kasama niya, 'di ba? Yung tipong alam naman natin na hindi po pwede maging atin, 'di ba? Ganyan tayo mga babae. Pero alam nyo, mapapagod din tayo, mapapagod din kayo. Yung mga nandyan sa ganyang sitwasyon, yung tulad nitong asawa ni RB, nakakapagod din. At alam mo, sasabihin mo rin sa sarili mo, one day na, ayoko na, para akong timang. Mukha na akong galunggong na puyat dito. Wala namang nangyayari. O, tas eventually mapapansin mo yung efforts para sa'yo nung lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Yung lalaking walang ginawa, kundi ibigay lamang yung gusto mo kasi mahal na mahal ka niya. Diba? Doon ako naniniwala. As in, yun lang talaga. So again, RB, para sa akin, bigay mo lang lahat ng kaya mong ibigay sa kanya. Kasi eventually, mararamdaman mo naman kung kailangan mo na bang mag-let go o kailangan mo na bang mag-stick around for some time pa. Diba? Gawin mo muna lahat ng kaya mong gawin. Wow! Bago mo siya sukuan. Kausapin mo siya. Tanungin mo sa kanya kung ano yung dapat mong gawin para mahalin kanya. Diba? Tapos itry mo. Kasi baka naman mag-work. Diba? Gawin mo lahat ng kaya mong gawin para maging maayos yung marriage ninyong dalawa. Pero kung at the end of the day, after ilang taon or after ilang buwan, hindi pa rin siya nakikipag-cooperate, then I guess yun yung time na kailangan mo ng irespeto or ibigay yung respeto sa sarili mo. Diba? And say na, I'm sorry, I'm done, iwan na lang kita, I'll go now. Ganon. Na po ng nagmamagandang umaga. RB, I wish you well. Sana maayos mo yung marriage mo, 'di ba? At sana maging maayos ang lahat sa inyong dalawa. Kasi syempre, pangarap mo siya eh. I'm sure mahal ka rin niya at some level kasi pinakasalan ka niya. Siguro magulo lang ang isip niya ngayon. Maniwala ka, magbabago yan. Magdasal ka. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan.